Hindi ka masasakdal ng pananampalataya lang. Ang kasakdalan, kapatid, napakalinaw. By faith and good works. Hindi po pwede na wala kang mabuting gawa, manampalataya ka lang. Kahit na malinaw sinasabi sa aklat ni James na kinakailangan ng gawa. Kaya nga sa title mo James 2:17. Justification by faith and good works. O ba't mo kukontrahin? Iyan nga ang sabi ni St. James. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. So balikan natin at pakinggan. Faith without work is dead. James 2 verse 17 yung verse na yan. Okay, so ang pinakatema niya dito ay ang account or ang sinabi ni St. James sa kaniyang aklat sa chapter 2 na faith without works is dead. So ipakita ko na lang siguro sa inyo muna para alam nyo rin yung talata kasi hindi niya ibinigay yung specific na talata, binanggit lang niya yung passage. So sa James 2:17, actually 2:17 at saka 26 to ang sinabi ni St. James dito, So ito ang pinaka sinabi ni apostol na James sa kaniyang sulat sa wikang Tagalog, Basahin muna natin. Wala pa palang pakita ko muna yung Bible. Ayan. Sabi ni St. James sa 2:17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanilang sarili. Okay? So, basahin natin sa King James kasi King James yung mga born again at mga ibang sekta. Even so, faith, if hath not works, is dead. Yan. So, kung uunawain nating maigi, mga kapatid, si Apostol na Santiago nangaral na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Okay? Sa Tagalog, ang pananampalataya na walang mga gawa, mga, plural, mga, ay patay sa kanyang sarili. Okay? So, gusto ko na maano nyo yan, makita nyo yan. So, ito yung kanyang ipinapaliwanag baga. Ano ba ang point ni St. James daw dito sa pagsabi na pananampalatayang walang mga, plural, ay patay? So, paano niya dinistort to? Pakinggan natin ang kanyang explanation. And then, isa-isahin natin pagsagot. Kasi ang turo talaga ng simbahan, justification by faith and works. Kasi nga, yun ang sabi ni St. James kung may pananampalataya ka na wala kang mga gawa, patay ang iyong pananampalataya. Pero tingnan mo paano siya magpahayag, mga kapatid. Paano niya dinistort ang turo ng banal na kasulatan, ang turo ng simbahan. Pakinggan natin siya muli. Madalas, yung verse na yan ang ginagamit ng ibang organization para mag-create ng workspace gospel. So, yan daw ang ginagamit ng ibang or ilang mananampalataya or tinatawag niya na organization. So, kasali tayo dyan, ang simbahan, kasi yan ang pinakaturo ng simbahan, Justification by faith and good works. So, sinalid niya tayo dyan para daw magkaroon ng tinatawag na workspace gospel. Ano yun? Workspace gospel. May turo bang ganun na workspace gospel? Ano bang ibig sabihin niya sa workspace gospel? Pakinggan natin. Ano po yung workspace gospel?
na kailangan mo daw gumawa ng mabuti para maligtas, na kahit Yun pala ang ibig sabihin ng workspace gospel, no? Based sa kaniyang definition, kinakailangan daw ang paggawa ng mabuti para sa kaligtasan. Okay? So mamaya masasagot natin 'yan, pakinggan pa natin. kaya mong makakontribute sa salvation mo. So yung workspace gospel pala ay yung gawang mabuti para sa kaligtasan is contribution para maabot ang perfect salvation. So yun ang workspace gospel pala na tingin nila doon sa aral ng simbahan is workspace gospel. Okay? Na ang gawa is contribution yan sa iyong faith para ka magkaroon ng perfect salvation. So against sila dyan. Okay? So pakinggan pa natin. In short, Jesus plus good works equals salvation. That's absolute blasphemy. Kita niyo? Yung reaction ng kanyang, yung body language niya, di ba? That is blasphemy. Where in the Bible, kapatid, sinabi, kahit sinong apostol o ng Panginoong Hesukristo, na faith plus good works is blasphemy. Saan yan? Kung makareact ka pa sa mukha mo, parang, di ba? Pinaparatangan ang simbahan ang banal na kasulatan na nagtuturo ng blasphemy. Blasphemy ba yon? Faith plus good works, blasphemy? So maya, sagutin natin yan. Hindi blasphemy yan, mga kapatid. That is the real teaching of Christ. Paano naging blasphemy yon? That is the real teaching of Christ, mga kapatid. Pakinggan pa natin siya. At yan po ang didiscuss natin ngayon. So, please make sure na napanood niyo yung buong video bago kayo magbigay ng feedback. Kaya nga kanina, gusto ko mapanood niyo muna lahat. Pakinggan mo muna ninyo lahat ang kanyang sinasabi. No? For the sake of fairness. Kasi yun ang gusto niya. So, pinakinggan muna natin. Ngayon, i-rebat naman natin ang mga pinagsasasabi niya, mga kapatid. Just to be fair. Una po ay kailangan nating malaman ay sino ba ang audience sa Book of James? Importante yan. Dahil sa pagbabasa ng Biblia, kinakailangan natin malaman kung sino ang audience. That's correct. Importante po yan. Pero, kinakailangan malaman din natin ano yung message. At pag nalaman natin yung message, hindi natin pwedeng i-distort yung message. Okay? Wala tayong karapatan na i-distort ang message ng apostol. Halimbawa, sinabi na niya sa James 2:17, sinabi na niya na ang pananampalatayang walang mga gawa, plural, mga, pananampalatayang walang mga gawa is dead. So, yan ang dapat nating panangnan na pananampalataya. Hindi yung gagawa tayo ng sarili nating explanation. In-explain na ni James, mag-i-explain ka pa ng iba. So, distorted yon. Hindi po pwede yon. Ang sabi ni Apostol na Pedro, marami ang nagbabasa ng banal na kasulatan na iniiba ang tunay na kahulugan. Ano ang tawag ni Apostol na Pedro doon? Kamangmangan. So wag po tayong maging mangmang, no? Sa pagbabasa ng banal na kasulatan gamit ang ating sariling unawa. St. James explained it already na ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Ba't mo pa iibahin yan? Di ba? Ganoon naman po yan. Napakasimpleng lohika. In-explain na, ba't ka pa mag-i-explain ng iba? Pakinggan natin ang kanyang explanation. Ang nagsulat po niyan ay si James, brother of Jesus. So si James po, ang kausap niya dito ay other saved people. Others saved. Mayroon bang others saved? Ano ibig sabihin sa others saved? Diba? Ang sinulatan daw ni St. Paul dito is others saved. Wala pong ganun. Kita nyo kung paano, dyan palang distorted na. Ang sulat ni Apostol na James daw is sa mga others saved. Ibig sabihin, dalawa ang klase ng iniligtas? Dalawa pala ang klase ang iniligtas? Basahin natin kanino naka-address or addressee ng sulat ni James. Kung others saved ba? O, pakita ko sa inyo mga kapatid. Kanino naka-address ang sulat ni St. James? Sa others saved people? O, basahin natin ang Santiago 1:1 or James 1:1.
Pakita ko sa inyo kung kanino naka-address. Okay? Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Okay? So, ipaunawa ko sa inyo ang ibig sabihin yan. Englishin natin. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which is scattered abroad. Sino ang sinulatan ni St. James? 12 tribes of Israel scattered abroad. Okay? The 12 tribes of Israel. Ang 12 tribes of Israel, mga kapatid, tumutuko yan. Siyempre, sa 12 ang lipi ni Huda. No? Na yan ay naglalarawan sa sang-Kristyanuhan. Yung mga Kristiyano na iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sariling dugo. In Acts 20:28, wala na pong iba. Wala na pong other saved. Isa lang ang iniligtas. Yung pong iglesia ng Panginoong Jesucristo na binili niya ng kanyang sariling dugo, walang iba. No, saan ba mababasa natin yan? Acts 20:28. No, basahin muna natin ng Acts 20:28. Kasi, ano yung sinasabi niyang other saved? Meron bang other saved? No? Basahin muna natin na ang Acts 20:28. Ano ang iniligtas ni Panginoong Jesucristo? Ano ang kanyang iniligtas? Acts 20:28. Basahin natin sa Tagalog na version. Ito. Tagalog. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. So, it signify the oneness of the believers. Buong kawan. Iisa lang. Na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia, the church, hindi mga, isa lang yan, isa lang ang iglesia, the church, ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Di ba? Isa lang ang binili ng sariling dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang iglesia. Ano ang ibig niyang sabihin na ang sinulatan ni St. Paul dyan is the other saved? Ano ang ibig sabihin ng other saved? Isa yan. Gumagawa sila ng sarili nila ebanghelyo para maipasok nila ang kanilang sariling katuruan. Hindi turo ng mga apostol. Other saved. Anong ibig sabihin ng other saved? Di ba nakakaduda? Anong aral yun? Other saved. Sinulatan ni St. James ang other saved. Ano ibig sabihin? Ibig bang sabihin, maliban sa iglesia na iniligtas, meron pang iba? Isa lang ang iniligtas. Yung mga Kristiyano na binili ng sariling dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag niyan, sabi ni St. Paul, katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo, isa lang. Paano naging dalawa? Kung mayroong other. Tama ba ako, mga kapatid? Ilan ba ang katawan ni Kristo? Marami? 2, 3, 4, 5? Isa lang eh. For there is only one Lord, one baptism, one faith. Ano yung dalawa? Ano yung other? Ano yung other? Isabi nga ni St. James, no other gospel. Galatia 1:7. There is no other gospel. There is only one body of Christ. Ano yung other? Mga kapatid, pwede nyo ba akong tulungan kung ano yung other na sinasabi nito? Dito pa lang, wala na. Unang pahayag pa lang, bulaan ang taong ito. Isa to sa sinasabi ni sa Apostol na Pedro na mag-ingat dahil may darating na mga bulaang mangangaral. Bakit bulaan itong tao na ito? Wala namang other saved. Ano yung other? Ibig ba sabihin, maliban sa simbahan, mayroon pang ibang iniligtas ng Panginoong Jesucristo? Di ba? Kaya, isa yan sa dapat nating makita, mga kapatid, no? Paano sila mangaral? At yung ipinapangaral nila, pasok ba yun sa aral ng mga apostol? Kasi pag sinabi mong other, iba yun sa iniligtas. So kung meron pa palang iba, hindi na dapat, there's no other gospel. Tama, si Alexander Santos na maraming gospel.
No? Kung mayroon pang ibang gospel, marami pala dapat. Pero no, there is no other gospel. There is no other body of Christ. There is only one body of Christ, and that body is the Catholic Church, according to history. Okay, so pakinggan natin muli ang kaniyang distorted na aral, mga kapatid. Kaya nga ina-address niya many times, my brethren, my brothers. Brethren, brothers, doesn't mean other. Kuha nyo, nakita nyo mga kapatid, paano sila mangaral? Ang sa kanila pala, pag sinabing brethren, brothers, meaning others saved. Others saved ba pag sinabing brethren, brothers? Saan yan sa Bible? Na ang salitang others, o ang salitang brethren and brothers, meaning nun is others saved. Saan yan sa Bible? Okay? Umpisa, balikan natin. Okay? At sa Book of James po, wala kayong makikitang nabanggit about crucifixion, about the cross. Does it make sense, mga kapatid? Dahil ba walang nabanggit na crucifixion? Does it mean hindi na for salvation ang kanyang ipinapangaral? Kasi yan ang point niya dyan eh. Yan ang point niya na the Book of James is not a pasensya na, Bisaya, no? Salvific book. Yan ang point niya. Na hindi daw pangkaligtasan ang aklat ni James dahil walang crucifixion. Ano na namang, naku po. Basahin, pakinggan natin siya uli. Kasi hindi to salvific book. Kasi nga ang kausap niya na dito ay yung mga ligtas na. He is at... Okay, dyan muna. Malinaw ang sabi niya, ha? Ang sabi niya, ang aklat ni James ay para sa mga ibang kapatiran. Kaya nga, wala kang mababasa sa aklat ni James about crucifixion. Wala kang mababasa about crucifixion. Kasi nga, ang aklat ni James is not a salvific book. Tama ba yon, mga kapatid? Tingnan nga natin ang aklat ni James kung wala ba siyang binabanggit about salvation. Kasi hindi daw salvific book eh. Ibig sabihin, hindi nangaral si James sa kanyang aklat ng salvation. Kasi nga daw, ang ipinapangaralan niya dyan ay ang mga Kristiyanong ligtas na. Yan ang point niya eh. No? Hindi ipinapangaral ang salvation kasi ang pinapangaralan dyan, ligtas na daw. O sige, tingnan natin kung wala bang about salvation ng aral ni James. Okay, basahin natin ang James 2:14, mga kapatid. Wala ba? O meron? Okay? James 2:14, tingnan natin kung wala bang salvation. Wala bang about salvation dito. O, basahin natin ha, dandahanin natin. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? O, ano daw ang mapakikinabangan ng isang mananampalataya na walang gawa? Ano ang sabi ni James dito? Makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan? Makapagliligtas baga? The term, mga kapatid, makapagliligtas, is it for salvation or not? Pakisagot nyo nga sa comment section, mga kapatid. Kasi hindi daw salvific eh. No? Hindi daw salvific book ang aklat ni Santiago. Kung sabaga, hindi nangangaral si Santiago ng kaligtasan sa kanyang aklat. Ngayon, tingnan nyo mga kapatid, according kay Apostol na Santiago, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Ibig sabihin, yung pananampalataya lang na walang gawa? Please comment mga kapatid kung mayroon bang binanggit si St. James sa kanyang aklat about kaligtasan. Meron o wala?
paki-comment nyo sa comment section mga kapatid. Tulungan nyo ako na maunawaan ng mga ibang mananampalataya na makakita nito na meron at mali yung sinabi niya mga kapatid. Meron bang binanggit about kaligtasan sa aklat ni James? Mga kapatid? Napakalinaw eh. Tapos sabihin niya, not salvific book? Ano nangyari? Napakalinaw sa talata, hindi mo unawaan? About ka sa kaligtasan yun eh. Na ano ang pakinabang ng isang mananampalataya na hindi gumagawa? Makapagliligtas ba sa kanya ang pananampalatayang iyan? Di ba napakalinaw? It talks about salvation. Na yung pananampalataya mo kapag hindi gumagawa, hindi makapagliligtas yun. Ano ba naman? Ano ba naman ikaw, brother? Sayang, matalino ka pa naman sana. Kaso inilagay mo yung talino sa yung talampakan. So, pakinggan natin ulit mga kapatid ang kanyang explanation. Addressing people na eternally saved na. Meaning, He's addressing people na eternally saved na. Di ba? Self-proclaim. Assuming. Yan ang aral na assuming. Di porket nakabasa dyan na iniligtas sa cross ni Jesus, eternal salvation na yun. Hindi pa yun. Mali yun. Mali. Mamaya malalaman nyo bakit mali yung mga ganyang pagkaunawa na dahil iniligtas na sa cross, eternal salvation na yun. Andito pa tayo tapos eternal na. What is eternal? Hindi ka na mamamatay, eternal na nga eh. Tama ba mga kapatid? Kung kaya mong patunayan, vlogger, na hindi ka na mamamatay, mananiwala kami sa iyo na eternally saved ka na. Kasi what is eternal? No beginning, no end. No beginning, no end. Yan ang eternal. Kaya mo bang patunayan na your life cannot be ended anymore? Mali eh. Logic din pag may time. Pakinggan natin uli. ito na po yung mga taong kailangan na lang mag-grow at mag-mature sa faith. Kasi merong 70 years old na baby Christian pa din. Meron namang 20 years old na mature Christian na. Again, ang mga kausap niya po dito ay yung mga saved people na. At ang itinuturo po ni James dito ay dapat yung true faith mo ay magre-resulta ng pruweba, ng evidence. Okay? Sabi niya dito, since you know the truth, you shall live the truth. You need to apply what you know. Sa madaling salita, ang sinasabi niya po dito, hindi porket safe ka na, ay pwede ka nang mamuhay kung ano man ang gusto mo. Okay, gusto kong maunawaan niyo yung sinasabi niya. Ang Book of James daw, sabi niya, it talks about yung mga Kristiyano na need pa mag-grow. Okay? Need pang mag-grow ang mga Kristiyano dapat. So, yun ang sinusulatan niya. Kung paano i-grow ang kanilang pananampalataya. Yun ang sinabi niya mga kapatid, no? At, yun daw, balikan natin ng kaunti kasi hindi ko nakalimutan ko yung, okay, yung faith daw ay kinakailangang magbunga. So, yan, dapat maunawaan natin yan, yung term na yung faith ay kailangan magbunga. Yes, kasi ang tunay na pananampalataya may bunga talaga. Ang question, ano yung bunga? Okay? True faith is talagang magbubunga ng ano yan, may bunga yan. Ang question, ano yung bunga ng true faith? So yan ang alamin natin. Kasi sinabi niya kinakailangan ang pananampalataya or tunay na pananampalataya ay may fruits, may bunga. Ano ngayon ang bunga niyan? Mamaya malalaman niyo ano ang bunga ng tunay na pananampalataya. Papaliwanag ko sa inyo ng maigi yan. Ito, hindi porket safe ka na, ay pwede ka nang mamuhay kung ano man ang gusto mo or gawin kung ano man ang gusto mo. True. Dapat yung true faith mo ay may ebidensya at resulta. Ang true faith may ebidensya at resulta. Ang question, ano yung resulta at ebidensya or bunga ng true faith mo? Yan ang question, yan ang alamin natin. Okay? Pakinggan natin. Ano po yun? Good works. Good Kaya works! never magiging faith. Ano daw?
Ang true faith ay kinakailangan magbunga. May resulta, may ebidensya. Ano yung bunga, ebidensya at resulta ng good faith or true faith? Good works, ang sabi niya, good works. So tama. True faith, kinakailangan magbunga ng good works. Pero ano ang sunod niya sasabihin? Pakinggan nyo. Plus works equals salvation. Sobrang mali. Kaya nga daw, faith plus good works equals salvation. Faith plus good works equals salvation daw. Pero ano ang sunod niyang sasabihin? Po niyan. Napakalaking mali po niyan. Paano naging mali? Paano naging mali, mga kapatid? Okay, i-recap ko para maunawaan niyo yung kanyang sinasabi. Sabi niya, si apostol na James sumulat sa mga Kristiyano na kinakailangang mag-grow sa pananampalataya. No? Mag-grow daw dapat sa pananampalataya ang mga Kristiyano. Kaya nga daw, ipinapakita o ipinapangaral ni apostol na Santiago ang tunay na pananampalataya. At according to him, ang tunay na pananampalataya may bunga, may resulta, may ebidensya. Tatlo yon. Ang tunay na pananampalataya, may bunga, may ebidensya, may resulta. Ano yung bunga, resulta, at ebidensya ng tunay na pananampalataya? Siya din ang sumagot. Good works. Good works daw. Tapos, ginamitan niya ng mathematical explanation. Kaya nga daw, faith plus good works equals salvation. Pero ang kasunod niyang sinabi, napakalaking mali niyan, mga kapatid. Paano naging mali yun? Yung good works, resulta, ebidensya, bunga yun ng true faith. O, pakinggan natin muli. Balikan natin kaunti yung kanyang sinasabi, mga kapatid, ha? Pakinggan natin muli. Pakinggan nyo na maigi. Ito, hindi porkit safe ka na, ay pwede ka nang mamuhay kung ano man ang gusto mo or gawin kung ano man ang gusto mo. Dapat yung true faith mo ay may ebidensya at resulta. Ano po yun? Good works. Kaya never magiging faith plus works equals salvation. So, kaya daw never. Yun palang point niya. Kaya never daw maging faith plus good works equals salvation. Paano maging never? Siya ang nagpaliwanag. Mga kapatid, siya ang nagpaliwanag na ang true faith kinakailangang may bunga, may resulta, may ebidensya. Ang bunga, resulta at ebidensya is good works. Pero bakit naging never maging tama ang kanyang ginamit na anong tawag dyan? Mga kapatid, paano naging mali yun? Na never daw maging tama yung faith plus good works. Dahil yung good works is bunga ng faith or ebidensya o resulta ng faith. So, mali daw yan. Never maging tama. Paano naging mali yan, mga kapatid? Base sa kanyang premise, ang pananampalataya or ang tunay na pananampalataya or ang true faith ay kinakailangang may bunga, may resulta, at mayroong ebidensya. At ang resulta, bunga at ebidensya daw nun is good works. Pero how come naging mali ang anong tawag dyan, yung formula? Paano naging mali ang formula na faith plus good works is salvation? Paano naging mali yun, mga kapatid? Nakuha nyo? Paano niya kinuntra ang sarili niya, mga kapatid? Kontra ang sarili, kontra ang explanation niya sa sinasabi niya. Sige, balikan natin. Patuloy natin ang kanyang sinasabi. Sobrang mali po niyan. Absolute blasphemy. Absolute blasphemy. Paano naging absolute blasphemy? Ikaw nagpaliwanag nun. Di ba siya nagpaliwanag? Siya ang nagsabi, faith needs fruits, ebidensya, resulta. Ang fruits, ebidensya at resulta is good works. O paano naging blasphemy yun? Isa kanya nang galing yun.
Hindi ba? Mga kapatid, sarili niyang paliwanag. Shout out pala kay Teacher Dwayne Cartuhano. Nag-like siya sa live natin. No, napakagaling na apoloista. At 5 na yata yung libro niya na nagawa. So nakaka-inspire na pinanonood tayo ng isang magaling na apologista sa larangan ng apologetics, mga kapatid, no, na pinagkakatiwalaan ng simbahan. Shout out po Sir Dwayne. Patuloy natin, mga kapatid. This is one of the most dangerous doctrine. Paano naging dangerous? Paliwanag mo yun. Ikaw ang nagsabi na ang pananampalataya ay kinakailangang may bunga. At yung bunga, yun yung ebidensya o resulta ng iyong true faith. At ang tawag doon sa bunga na yun is good works. Paano naging delikado ang doktrina na yan? Isa yun ang galing yan. Kinuntra mo sarili mo, kapatid. Kinuntra mo. Okay, patuloy natin. Na pwede niyong paniwalaan. Kasi if you think na yung good works mo ang makakapagligtas sa'yo, you are trusting yourself a sinner. Kung iniisip mo na yung good works ang makakapagligtas sa'yo, you are making yourself a sinners? Bakit? Sinabi ba natin, mga kapatid, na ang ating mga gawa lang ang makapagliligtas? Hindi naman. Ikaw nga nagsabi, bunga yun. Bunga ng iyong pananampalataya, ano ka ba? Ikaw mismo ang nagsabi, bunga yun ng pananampalataya. Kung sabaga, hindi magkakahiwalay ang pananampalataya at gawa. Ano pa naman ang explanation nito? Kinukunta-kunta sarili niya. Siya ang nagpaliwanag eh. Paano mo iisipin na ikaw ay makasalanan ka kasi gumawa ka dahil bunga ng iyong pananampalataya? Napaka-illogical mo naman mag-explain. That is illogical, mga kapatid, di ba? Explanation niya yun eh. Ang pananampalataya, kinakailangan magbunga ng gawa. Tapos ngayon, iisipin mo na ang iyong mga gawa ang makapagliligtas, kaya iniisip mo na ikaw ay makasalanan. Hindi naman namin sinasabi na ang mga gawa lang namin ang makapagliligtas. Ano ba naman yan? Hindi yan ang aral ng simbahan. Pero malinaw dito na you're contradicting yourself. Kinukontra mo sarili mong pahayag, kapatid. Pagpatuloy natin. Not the Savior, Jesus Christ. Sigurado. Hindi ba natin, aral ba natin yun? Na hindi natin tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo? Walang aral ang mga faith by good works, mga kapatid, na ganyan. No, walang aral na ganyan. Ako, may magko-comment na naman dyan. Hindi na pala kailangan ng mabuting gawa eh. E di pwede na kaming pumatay ng tao. Yes, ganun talagang isipin. Kasi, in logical thinking, kapatid, kapag sinabi mong hindi na kinakailangan gumawa ng mabuti, so pwede ka nang gumawa ng masama. Yan talaga ang kasunod na iisipin ng mga taong pinapangaralan nyo. Hindi na pala kinakailangan ng good works, edi gagawa na lang kami ng bad works. Kaya nga, mali ang aral na yan. Maling-mali ang aral na yan. Yung magiging perspective ng pangangaralan nyo, pwede niyang isipin na pwede nang gumawa ng kasamaan kasi nga, nunid na yung kabutihan, dalawa lang yan eh. Dalawa lang yan. Mabuti at masama. Kung hindi na kinakailangan ng mabuti, edi pwede na yung masama. Kaya nga illogical, yung aral nyo na hindi na kinakailangan ng good works. Tapos ngayon, aaray kayo. Kapag may mag-iisip na ganyan, pwede na palang gumawa ng masama. Ganun talaga ang logical na anuhan yan, kahihinatnan. Pwede na ang bad works kasi nga hindi na pala pwede ang good works. Yan ang logical, kapatid. Kaya huwag kang aaray sa aral niyong mali-mali. No, patuloy pa natin. Ba't ka naman papatay ng tao? Ano bang argument yan? Kasi nga hindi na kinakailangan ang mabuting gawa kasi ang hindi pagpatay ng tao, mabuting gawa yun eh. Mabuting gawa yun ang hindi pagpatay ng tao. Ngayon sabi mo, pwede nang hindi gumawa ng mabuti, hindi pwede nang pumatay. Logical thinking ba? Ilagay mo sa tamang lohika, kapatid, ang yung sinasabi. Mali talaga yung aral nyo. Kaya wag mong i-deny na mali yan. Iisipin talaga ng mga mapapangaralan nyo, pwede nang gumawa ng pangahalay, pwede nang gumawa ng pagnanakaw, pwede nang gumawa ng pagpatay. Kasi good works yun eh. Ang hindi pagnakaw, hindi pangangalunya, hindi pagpatay,
Good works yun, na hindi mo gagawin ang mga bagay na yan. Pero kung aalisin mo yung mga bagay na yan na hindi ka na gumawa ng mabuti, pwede na yun, abay, ano ang pwedeng mangyari doon? Pwede ka nang pumatay, pwede ka nang mangalunya, pwede ka nang magnakaw. Kasi hindi na pala pwede gumawa ng good works. Ano ba naman yan? Isip-isip din. Pagpatuloy natin. Kung isa kang tunay na Kristiyano, nasa iyo na ang Holy Spirit. You are a new creation. You have a new heart. Hindi na ikaw yan. Si Kristo na ang nananahan sa loob mo. Yan pa. No, yan ang mali nilang interpretasyon eh. Hindi porket tinanggap mo na si Kristo, automatically na sa'yo ng Holy Spirit. Mali yan. Patunay na hindi talaga alam ang buong istorya ng banal na kasulatan. Sa Biblia, kapatid, no, for your information, mayroon ng nanampalataya kay Panginoong Jesucristo pero hindi pa nakatanggap ng Holy Spirit. Hindi porket manampalataya ka lang sa pangalan ni Jesus, tatanggap ka na ng Holy Spirit. Mali yun. Mali. Dahil may proseso ang pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Basahin ko muna sa inyo, kapatid, para malaman nyo yung talata, makontra nyo pagdating sa panahon, mapangaralan kayo na receive the Holy Spirit only by believing the name of Christ. Baka mapangaralan kayo ng ganyan, at least sampalin nyo kaagad. Dahil sa Bible, may nanampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo, pero hindi pa nakatanggap ng banal na Espiritu. Basahin muna natin ang talata na yan, no, para malaman niyo ang talata. Sa Gawa 8:14-16, mga kapatid, no? Gawa, at sana yung gawa dito, yon. Acts 8:14-16. Okay? So, basahin siguro natin sa MBB version. Yan, MBB version. Basahin natin, ha. Pakinggan nyo ng maigi. Nanampalataya na sila, no, nakatanggap na sila sa salita ng Diyos, pero wala pa silang Holy Spirit. Bakit? Dahil may proseso ang pagtanggap ng Holy Spirit. Okay? Okay, so pakinggan natin. Basahin natin. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano, so mga Samaritano, no, ano yung tinanggap nila? Ang salita ng Diyos, no? So yung mga Samaritano, tinanggap na nila ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. So may pananampalataya na sila, siyempre. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap ng Espiritu Santo. Bakit wala pa silang Espiritu Santo? Itanggap na nila ang salita ng Diyos. Bakit wala pa? Dahil sa 16, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanila. Bakit hindi pa bumababa ang Holy Spirit sa kanila? Nabautismuhan pa lamang sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bautismo pa lang kanila natanggap. Ano yung kulang? 17. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So kinakailangan pa ng confirmation, kumpil. Kaya nga sa simbahan may kumpil. Hindi sapat ang baptism lang, may kumpil. Kasi sa confirmation, dyan bababa ang Holy Spirit sa atin. Kaya yung pahayag mo, kapatid, brother na vlogger, na nanampalataya na kayo, may Holy Spirit na kayo, sino nagsabi sa inyo niyan? Sa banal na kasulatan, wala pang Holy Spirit yung nabinyagan sa pangalan ni Jesus. Saan mo nakuha yung aral na yan na may Holy Spirit na kayo? Dahil naniwala na kayo sa pangalan ni Panginoong Jesucristo. Sino nagsabi sa inyo yan? Mga apostol? Hindi. Kasi ang sabi ng mga apostol, si San Lucas ang gumawa ng gawa, ang sabi niya, hindi pa bumababa ang Holy Spirit sa mga taong may pananampalataya na kay Jesus. Bakit? Hindi pa sila nakumpilan. Wala pang confirmation. Question, sino magkukumpil at confirm sa inyo? Wala naman kayong mga pare. So, ibig sabihin yan, hanggang ngayon, wala pa kayong Holy Spirit. O kung wala pa kayong Holy Spirit, sinong espiritu ang nasa sa inyo? Pakisagot. You can dial me by my number. No? Ganun lang yan. Hindi po maganda ang assuming na aral. Presumption ba? May presumption ka na may Holy Spirit ka, dahil nanampalataya ka na kay Panginoong Jesucristo. Hindi yan biblical principle.
Dahil sa Bible, may nanampalataya na sa Panginoong Kristo, walang Holy Spirit. Bakit? Walang confirmation pagpapatong ng kamay. Sa Katolik mo lang yan makikita, boy. Wala yan sa inyo dahil unang-una wala kayong mga pari. Kaya yung sinasabi nyo, may Holy Spirit kayo, ityos nyo. Walang Holy Spirit sa inyo. Kaya nga sabi ni Apostol na Juan sa kanyang sulat, unang Juan 4:1, kaya nga may babala si Apostol na Juan babala, ano bang babala ni Apostol na Juan? Pabasahin natin mga kapatid. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing na sa kanilang espiritu ay hindi ka pala dapat agad paniwalaan kapatid. Bakit? Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ang huwad na propeta sa mundong ito. Paano yan? Sabi-sabi ka na, may espiritu ka na. Iyang sabi ng mga apostol, may mga taong nanampalataya na wala pang Espiritu Santo. Paano mo i-justify ang sarili mo na may Espiritu Santo ka na, inanampalataya ka pa lang, wala pang pumatong sa iyong paring kamay? Paano yan? Kinakailangan masubok natin kung yung sinasabi mong Espiritu Santo ay sa Diyos nga, kasi sabi na Apostol naman, kailangan subukin. So kung didabatihin ka ba, haharap ka ba sa debate, kapatid? Di ba? Sana pag nakita mo to, message mo ako, magdebate tayo. About dyan, sa topic mo na yan. Justification by faith alone or justification by faith and good works? Sa side ako ng Catholic, justification by faith and good works. Sige, hinahamon kita para masubok yung espiritu na nasa sayo. Kung sa Espiritu Santo ba yan or Espiritu Tonto? Yan ang wika ni Apostol na Juan Subukin ninyo kung ang espiritu ng taong yan ay sa Diyos or sa demonyo. Let's have a debate. Tingnan natin kung tatayo yung pananampalataya mo na by faith alone. Sige, sana umabot sa iyo ang video na ito. No? And then, you can rebut me using your own blog or contact me. Magdebate tayo about dito sa topic na ito. Kung ano ba talaga ang turo ng banal na kasulatan. No, hindi ng simbahan. Banal na kasulatan lang. Kasi hindi naman kayo naniniwala sa magisterium O sa banal na kasulatan, turo ba ng banal na kasulatan? Justification by faith alone or justification by faith and good works? Sige, hinahamon kita kapatid. Sana umabot sa iyo ang video na ito para makita mo at masubok natin ang espiritu na nasa sayo. Sabi mo may espiritu ka na Anong uri ng espiritu meron sa iyo? So para masubok natin yan kasi pinapasubok talaga ni Apostol Juan. Subukin niyo ang espiritu ng taong iyan kung yan ba ay sa Diyos o hindi. So let's have a debate, proper debate. Kahit na online lang. Kapatid, sana umabot sa iyo ito. So pagpatuloy natin ang kanyang sinasabi. Kaya dapat true faith in Jesus plus nothing equals salvation. Wrong. Tingnan nyo ang sabi niya kaganina, kung maalala nyo, sabi niya kaganina, true faith, kinakailangan ng bunga, ebidensya, at resulta. Yan ang sinabi niya kaganina, di ba? True faith in Jesus, kinakailangan ng bunga, resulta at ebidensya. At ano yung bunga, resulta at ebidensya? According to Him, sabi niya, good works. Good works daw. Pero bakit ngayon ang kanyang formula, true faith in Jesus plus nothing. Ibig sabihin, wala ka nang gawa. Equals salvation daw. Wala ka nang gagawin. True faith in Jesus lang. Since ang topic mo ay sa book or sa aklat ni James, basahin natin ang aklat ni James. Kung true faith in Jesus plus nothing ba? Or good works equals salvation? Maganda to. No? Maganda to. Basahin natin ang aklat ni James. Kung ang kanyang formula, pasok ba sa turo ni James? Mga kapatid. Basahin natin ang aklat ni James, James 1:3 and 4. Basahin ko muna sa Tagalog and in English. Kasi sa kanya, nothing True faith in Jesus plus nothing equals salvation. But ano ang turo sa aklat ni James? Ganyang formula ba? Basahin natin, James 1:3 and 4, mga kapatid. Ilista nyo yan. James 1:3 and 4, ilista nyo.
para makuha niyo ang anong turo talaga sa aklat ni James. Justification by works, by good works, or justification by faith alone. Pakita natin ha. Basahin natin mga kapatid. James, Santiago 1:3-4. Santiago 1:3-4. Dandahanin natin ang pagbasa mga kapatid ha, para maunawaan nyo. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Okay? So, susubukin talaga ang pananampalataya ng tao. Doon malalaman. Okay? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa ang dating Biblia version, King James Tagalog, sa 3, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ano daw? Ang pagsubok sa pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Okay? Ang pagsubok sa pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Sa 4, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa. Magkakaroon ng sakdal na gawa. Ibig sabihin, faith by Jesus, magkakaroon, bring fruit of what? Mga gawa. Sakdal, perfect na gawa. Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Nakuha niyo yung kontra sa pahayag niya. Ang sa kanya, faith alone, manampalataya ka lang kay Jesus, plus nothing, wala ka nang gagawin. Pero kay St. Paul, yung pananampalataya na sinusubok ay sa gawang pagtitiis, may gawa. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa. Bring fruit, di ba? Magdadala ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap. Maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So, ang faith plus good works, walang pagkukulang yun. Faith and good works, walang pagkukulang. Pero sa kanya, faith plus walang gagawin. Yun ang salvation na mali. Kasi kay St. Paul, faith plus good works. Para ang iyong pananampalataya, walang anumang pagkukulang. No, sa Englishin natin to. Baliktad sa kanya eh. But let patience have perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Sa kanya, faith and nothing. Faith and nothing. Kay St. Paul, faith and works, para wala ka ng anumang hanapin pa, wala nang magkukulang sa'yo. Baliktad yung sa kanya mga kapatid. Nakuha nyo? Baliktad ang sa kanya. Tingnan nyo sa kanya. True faith in Jesus plus nothing. Kay St. Paul, true faith in Jesus, ang kay St. Paul, no? Pagkaliwanag kay St. Paul true faith in Jesus, no? Plus good works yun Ang sinasabi, para wala nang magkulang sa'yo. So faith in Jesus plus good works para wala magkulang sa kanya. True faith in Jesus plus nothing, wala ka nang gagawin. Baliktad ang sa kanya Ang kay, St. Paul tuloy, kay St. Paul lang nasabi ko kanina. Kay St. James, para wala ka nang hahanapin pa, kinakailangan mong, yung pananampalataya mo ay masubok. Kaya nga, patience in works Di ba? Yung mga gagawin mo, kinakailangan masubok yun. At may pagtitiis. Para wala ka nang hanapin ang iyong true faith. Yun ang maglilid sa iyo sa salvation. Sa kanya, baliktad Baliktad ang sa kanya mga kapatid. No? So, basahin, pakinggan pa natin siya uli. Salvation equals to good works. Hindi po tayo nagawa ng good works para maligtas. Gumagawa tayo ng good works dahil ligtas na tayo. Kontra naman yun. Hindi tayo gumagawa ng good works para maligtas. Gumagawa tayo ng good works dahil ligtas na tayo. Anong kaibahan nun? Hindi siya gumagawa ng good works dahil para siya ay maligtas. Gumagawa siya ng good works kasi siya ay ligtas na. No? Mali. Kasi ang sabi niya, ang pananampalataya, bunga.
Ang sabi niya kanina, ang pananampalataya, bunga ng, ang gawa ay bunga ng pananampalataya. No, nagbubunga ang ating pananampalataya. Nagbubunga ang ating pananampalataya. Kung sasabihin mo na kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo ay ligtas na, baliktad. Baliktad. Di ba baliktad? Kung balikan natin baliktad sa kanya eh. Kasi gumagawa lamang siya ng mabuti kasi ligtas na siya. Kaya siya gumagawa ng mabuti. Baliktad. Kasi kay St. James, ano ang kay St. James? Basahin natin muli ang kay St. James. Sa 4, ano ang sabi ni St. James? At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon. So bunga ng sakdal na gawa. O bunga ang kay James. Bunga ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang pagkukulang. So ang sa kanya, wala nang bunga. Walang bunga sa kanya kasi ligtas na siya. Baliktad ang sa kanya. Kay St. James, magbubunga ng ganap. Magbubunga ng sakdal, ganap. Di ba? Baliktad ang sa kanya, magbubunga ang kay St. James. Ang sa kanya, walang bunga kasi ligtas na siya. Gumagawa na lang siya kasi ligtas na siya. Baliktad. Magkakaroon nga ng bunga eh. Magkakaroon ng bunga, sabi ni St. James. Magkakaroon ng ganap o sakdal ganap. Nagawa, ano yun? Sakdal na ganap. Ano ba? Babasahin natin eh. Sakdal na gawa. Magkakaroon ng sakdal na gawa. Ibig sabihin, magbubunga ang iyong pananampalataya ng gawa. Ang sa kanya, hindi nagbunga. Hindi nagbunga ang sa kanya. Gumagawa siya kasi ligtas na. Walang ganun. Baliktad ang sa kanya, mga kapatid. Kaya nga, kinukontra niya sarili niya eh. Kinukunta niya sarili niyang pahayag. Ganina pa siya kunta sarili niya, mga kapatid. Magkakaroon ng bunga. Yung bunga yun yung gawa. Sa kanya, hindi bunga yung gawa sa kanya. Ginagawa lang niya yung kasi ligtas na siya. Walang ganun. Di ba nakuha niyo yung pahayag ni James at pahayag niya? Ang kay James, magkakaroon ng bunga ang pananampalataya. Yung bunga yun yung gawa eh. No? Yung bunga yun yung gawa. Magkakaroon ng bunga ang kanyang gawa. Yun yung bunga ang pananampalataya. Sa kanya, walang bunga. Gumagawa lamang siya ng mabuti dahil ligtas na siya. Sa bagay, hindi bunga sa kanya ang gawa. Nakuha niyo yung diferensya? Ang layo ng statement niya sa statement ni Apostol na James. Ginamit pa naman niyang batayan sa kanyang pananampalataya ang aklat ni James. No? James 2:17. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang ibig daw sabihin nun, hindi mo na kinakailangan gumawa. Saan yun? Explanation mo yun, hindi explanation ni James yun. Di ba mga kapatid? Pagpatuloy natin ang kaniyang liko-likong mga sinasabi. True faith or genuine faith in Christ lang po ang makakapag-justify sa atin. Saan yun? Ang makapag-justify sa atin, true faith lang. Saan yun? Saan sa Bible yun? Ikaw nagsabi nun. Hindi ang mga apostol o ang ating Panginoong Jesucristo na true faith lang. Walang ganun. Good works nga eh. Lang natin marereceive ang Holy Spirit. Ano daw? Balikan nga natin. Ano yung sinasabi niya? Faith in Christ lang po ang makakapag-justify sa atin. Doon lang natin marereceive ang Holy Spirit. Wrong. Dahil ayon sa Biblia, may pagpapatong ng kamay para ma-receive ang Holy Spirit. Hindi true faith in Jesus lang. Walang ganun. Walang true faith in Jesus lang. Shout out pala sa aking asawa. Nanonood. Morena, wagan. No? True faith lang daw. True faith lang to receive the Holy Spirit. Walang ganun, kapatid. Sa Bible, in order for us to receive the Holy Spirit, mayroong proseso. Ano yung proseso? Pagpapatong ng kamay ng isang pari. Kasi ang mga apostol pari yon. Ano ang tawag doon? Compel. Sa salita natin, compel. Sa English, confirmation. Yun ang tamang pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Hindi dahil nagbasa ka lang ng banal na kasulatan. Kuha mo, kapatid? Nakuha mo ba, kapatid? Hindi ganun ang pag-aaral ng banal na kasulatan, ang banal na Biblia, kapatid. No?
Hindi ka masasakdal ng pananampalataya lang. Ang kasakdalan, kapatid, napakalinaw. By faith and good works. Hindi po pwede na wala kang mabuting gawa, manampalataya ka lang. Kahit na malinaw sinasabi sa aklat ni James na kinakailangan ng gawa. Kaya nga sa title mo James 2:17. Justification by faith and good works. O ba't mo kukontrahin? Iyan nga ang sabi ni St. James. Ba't ba allergic ka sa gawa? Iyan nga ang explanation ni James hindi po totoo ang sinasabi niya, mga kapatid. Hindi totoo ang sinasabi niya na justification by faith alone. Tapos, ma-receive mo na daw ang Holy Spirit. Walang ganun sa Bible. Ang pag-receive ng Holy Spirit ay may pagpapatong ng kamay. At ang magpapatong ng kamay, hindi kung sinong pastor lang, pari. Kasi ang iglesia ni Panginoong Jesucristo, ang kanyang simbahan, ay puno ng mga pari. Unang Pedro 2:9, Revelations 1:6, Revelations 5:10, tinawag ngayon na priestly kingdom. Ang tawag sa kanyang simbahan, priestly kingdom. Kaya ang magpapatong sa iyo ng kamay para ikaw ay makatanggap ng Holy Spirit, pari. Hindi pastor. Pastor na hindi pari. Ang pari ay isang pastor. Pero ang pastor na hindi pari, pike. Kasi sa Bible, ang tinawag ng Diyos na magpahayag ng kanyang kangahangang gawa, mga pari. O basahin ko sa iyo. Basahin ko sa iyo, unang Pedro 2:9. Sino ang tinawag ng Diyos para magpahayag sa kanyang mga kangahangang gawa? Mga pastor ba na hindi pari? Mali. Mga pari na tunay na pastor. Kasi sa Bible, ang tunay na pastor, pari. Hindi pastor na hindi pari. O, basahin natin Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari. Isang bansang hinirang, bayang ng pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Mga pari ang tinawag. Hindi pastor na hindi pari. Ang pastor na hindi pari, peke. Kaya mali ang sinasabi mo, kapatid, na may Holy Spirit ka na. Wala kang Holy Spirit kasi hindi ka napatungan ng kamay ng pari. Ang tawag doon, confirmation. Kaya nga mali ang aral nyo na manampalataya lang kay Jesus, hindi nagagawa Mali yan. Hindi yan turo ng mga apostol. Pagpatuloy natin yung kanyang explanation. At dapat makita yon sa fruits. Diba? Sabi nga ni Jesus, dapat yun makita sa fruits. Sabi mo, wala ka ng fruits kasi yung fruits sa'yo, yung gawa mo ay dahil ligtas ka na. Mali yung sa'yo Kasi kay James, yung pananampalataya nagbubunga ng gawa. James 1:3-4. Yung pananampalataya ni James nagbunga ng gawa sa'yo, wala kang gawa. Ibig sabihin, wala kang bunga. Walang bungang pananampalataya mo kasi ang nasa isip mo, ligtas ka na, kaya ka gumagawa. Baliktad ang sa'yo Baliktad ang sa'yo. test them by their fruits. Test them by their fruits. Ano yung fruits? Bunga. Ikaw nagsabi niyan kaganina na ang pananampalataya kinakailangang may bunga. Kinakailangang may ebidensya, may resulta. Ano yung bunga? Gawa. Mabubuting gawa. Tapos ngayon, test them by their fruits. So, i-test mo sila sa kanilang mga gawa. Bakit wala kang gawa? Naririnig mo ba sarili mo, kapatid? Naririnig mo ba sarili mo? Hindi mo naririnig sarili mo Sigaw na sigaw ka dyan, hindi mo naririnig sarili mo, mali-mali ka na. Matauhan ka sana, makita mo sana itong video ko para matauhan ka naman. Huwag kang makinig dyan sa mga teachers mo na mali-mali ang pinagsasabi. Pagpatuloy natin. Fruits of the Holy Spirit. Kasi a good tree cannot bear bad fruits. Good tree cannot bear bad fruits. So, sino ba yung good tree? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sino yung fruits? Tayo. So, dapat gumagawa tayo ng mabuti. Bakit sa'yo bawal ang paggawa ng mabuti? Ano ka ba? Baliktad kang utak mo. A bad tree cannot bear good fruits. Kaya po yung mga nagsasabi na kailangan ng good works para maligtas, Jesus plus good works equals salvation, blasphemy, blasphemy, blasphemy. Kita niyo kung paano niya kinakain ng kanyang pinagsasabi? Di ba? Sabi niya, test their by their good fruits. Test their good fruits. Sabi niya, i-test daw yung fruits. Yung fruits kasi yun yung gawa
mabubuting gawa, bunga ng pananampalataya yun eh. Ang good works. Siya nagsabi niya kanina. Tapos ngayon, kaya ngayon nagsasabi na faith plus good works equals salvation, blasphemy. Paanong blasphemy? Ikaw nga nagpahayag nun na ang pananampalataya kinakailangan may bunga ng mabubuting gawa. Contradiction ka eh. Yes, kapatid na Dicky Dilance, ito ay si Tilistay po ito. Palagi ko na po itong sinasagot. May sagot na ako dito sa kanya, sa kanyang pahayag about rapture. Sa susunod siguro na live ko sa Facebook, yung rapture niya na paliwanag, ididibang ko yun. May explanation na ako doon, dinibang ko na siya sa punto por punto, pero dito sa Facebook wala pa. So, ilalive ko yan sa mga susunod na araw. Ilalive ko yung rapture niya na maliban sa kontrahan siya, malimali din. No? Malimali din siya, mga kapatid. Abangan nyo yan sa susunod. Walang rapture. Yung rapture, panaginip lang nila yan. Walang rapture na turo ang mga apostol. Sila lang nagtuturo. Naglulukuhan lang itong mga to eh. Naglulukuhan lang. Bakit ko nasabing naglulukuhan? Nagtuturo sila ng rapture. Pareha sila mga protestante nagtuturo ng rapture. Pero hindi sila nagkakunawaan kailan maganap yung rapture. Naglulukuhan nga lang. Kasi wala namang ganong aral ang apostol about rapture. Sila lang nagtuturuan eh. Kaya tingnan mo, rapture na aral, iisa lang. Pero iba-iba ang paniniwala. May naniniwala na ang rapture magaganap before tribulation. Mayroon namang naniniwala na ang rapture magaganap during tribulation. Mayroon namang naniniwala na ang rapture magaganap after tribulation. Ano ba talaga, kuya? Ba't kayo nagkakagulo? Kung aral ng apostol ang rapture, hindi dapat kayo nagkakagulo niyan. Kasi nasa Bible. Wala sa Bible. Bakit? Nagkakagulo kayo eh. Nagkakagulo kayo. Kaya hindi totoo ang rapture. Ngayon, sa susunod niya, no, na ano ko lang yun, na nasingit ko lang. Ngayon, pagpatuloy natin ang kanyang explanation about sa kanyang pananampalataya na manampalataya lamang or justification by faith, not by good works. Okay? Patuloy natin. Napakalinaw sa Biblia, buong Biblia, na we are only saved by grace through Sorry. through faith in Christ. It's a free gift. Regalo. Ano po ba yung regalo? Ang regalo po, binibigay lang sa atin. Hindi natin kailangang bayaran o suklian ng ibang bagay. Regalo po, tatanggapin na lang natin. Kasi kapag sinabi mong kailangan mo pa ng good works, hindi na po regalo yan. Parang binabribery mo na si God. Wrong interpretation. No? Wrong interpretation. Papaliwanag natin to. Yes, it's true that by the grace of God, tayo ay nailigtas through faith. Totoo yun. Totoo po yun, mga kapatid. Pinahayag yan ni San Pablo, Ephesians 2:8. Not by your works, but by the grace of God, it is a gift. Yes, totoo. Pero, wag mo namang sabihin na, sorry. Wag mo namang sabihin, kapatid, na ang good works is a kind of a bribe. No. Mali yan. No? Hindi nyo lang nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng grace alone. Hindi nyo nauunawaan. Dahil totoo naman talaga na sa grasya lang ng Diyos tayo na nagkaroon ng kaligtasan. Wala namang ibang source ng kaligtasan ni grasya ng Diyos lang naman talaga eh. Yun ang grace alone. No? But does not mean na kapag gumawa ka ng mabuti, bribery. No. Dahil ang paggawa ng mabuti, obedience to the will of God. Ano ka ba? Ang paggawa ng mabuti is not a bribery, but obedience to the will of God. Yan ang tunay dyan. Hindi bribery ang paggawa ng kabutihan. Obedience yan by the will of God. O ipapaunawa ko muna sa'yo yan. No? Kaya nga, mali-mali yung theology mo kasi ang nagturo sa'yo, hindi pari. Ang nagturo sa'yo, mga pastor lang na nagbasa ng Biblia. Walang teaching authority ang mga pastor. Ang teaching authority ang simbahan. No? Revelations 2:8 to 7, ang sabi ni Apostol na Juan, makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Hindi sa kung sino-sinong pastor. Iglesia, ang teaching authority ang simbahan. Ano ka ba, kapatid? Basahin natin. Basahin natin, mga kapatid, ang pagsunod ba sa utos, ang paggawa ba ng mabuti is bribery or just obeying the will of God? Basahin muna natin, no? John
John 14:15. Basahin nga natin, bribery ba? Oh. Ano ang sabi ng Panginoong Kristo? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung iniibig mo ang Diyos, tuparin mo ang kanyang utos. Yung pagtupad sa utos, kinakailangan mo bang gumawa o hindi gumawa? Sagutin mo yan pag narinig mo ito. Of course, gagawa ka. Kaya ka nga pinapasunod eh. Kasi may gagawin ka. Oh, Matthew 19:17-21. Bribery ba ang pagsunod sa kanyang utos? Papaunawa ko sa inyo mga kapatid ha. Papaunawa ko sa inyo na yun ang bata na nagtanong kay Panginoong Kristo, isang Hudiyo, na paano ba makakamtan ng kaligtasan? Sabi ni Panginoong Kristo na if you want eternal life, obey my commandments. No? Gawin mo ang mga utos na ito. Sabi ng bata, yung 10 commandments, ginawa ko na po ang lahat ng iyan. Ginawa na ng bata, ginawa ko na po ang lahat ng iyan. Sabi ni Panginoong Kristo, mayroon ka pang dapat gawin. Ano yon? Yung mga, ibenta mo yung mga ari-arian mo, ibigay mo sa mga mahihirap. Ibigay mo sa mahihirap. Ayaw ng bata. Anong sabi ni Panginoong Kristo? Ang mga mayayaman na matatakaw, kahit pa anong gawin, hindi makapasok sa kaharian ng langit. O, basahin natin ha. Matthew 19:17-21. Napaka-importante ang good works kasi pagsunod yun sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi tayo makakapasok sa langit without good works. Ano ka ba kapatid? O, basahin natin ha mga kapatid. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, eternal salvation ang pinag-uusapan dito, no? Sabi ng Panginoong Kristo, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Ano yung mga utos ng Diyos? Kasi Hudiyo to syempre, yung Old Testament. Di ba yung Old Testament, yung ibinigay kay Moises. Kaya nga sabi dito sa 18, alin sa mga iyon? Tanong ng bata. Tanong niya, sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, di ba? Ginawa na niya ang 10 commandments pero hindi pa sakdal ganap. Ang pagsunod sa 10 commandments, hindi pa sakdal ganap. So kinakailangan niyang maging ganap. Ano yung kulang sa kanya para maging ganap siya? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Pinapasunod ni Kristo, anong ginawa ng bata? Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ayaw niyang gawin ang kalooban ng Diyos na gumawa nung pinag-uutos ni Kristo na ipamigay ang kanyang kayamanan. Ang pamimigay is ano yan? Good works yan. Ipamigay mo sa mga may hirap ang iyong yaman. Good works yan. Pero ayaw ng bata kasi siya ay napakayaman, nangihinayang sa kanyang yaman. Ano ang sinabi ng Panginoong Kristo? Ayaw niyang sumunod sa good works. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Ano ang point doon? Kapag hindi mo sinunod ang gusto ng Diyos na mamahagi ka sa iyong kayamanan, mamigay ka sa mga mahihirap, dahil nanghihinayang ka sa iyong yaman, mayaman ka na, ba't mo pa mamimigay? Pag nanghinayang ka dyan, hindi ka makakapasok sa langit. So, hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos. Ano yun? Ang paggawa ng mabuti. Kasi ang pamimigay, gawaing kabutihan yun. Naunawaan mo na ba, kapatid? Anong sinasabi mo dyan? Ng obedience, ang gawang mabuti is bribery. Hindi bribery yun. It's the obedience to the will of God. Ano ka ba? Sino ba nagturo sa'yo? Akala ko ba biblical ka magturo? Hindi ka naman biblical eh. Ang pinagsasabi mo, hindi from the Bible. From your pastor. Yan ang totoo.
Kasi walang turo sa Bible na ang paggawa ng mabuti is bribery. Saan mo na narinig yan sa mga apostol? Walang aral ang apostol ng ganyan. Actually, ang turo ng mga apostol, gumawa ka ng kabutihan. Mamaya, makikita mo yan mamaya. Pagpatuloy ko muna itong mga pinagsasabi mo. O, patuloy natin. At ang mabubuting gawa natin ay isang maduming basahan lang sa harap ng Diyos. Yung mga Ang mabubuting gawa natin ay isang maduming basahan lang sa harapan ng Diyos. Tapos pinutol niya, kinat niya. Hindi niya in-explain ng maigi. Kinut niya ang Isaiah. Hindi niya binasa ng maigi ang pahayag ni Isaiah about sa kabutihan. O Isaiah 5:20. Basahin natin. Hindi niya pinapaliwanag. Basahan lang daw ang mabubuting gawa natin. Anong ibig sabihin nun? Pag mabasahan ba sa Diyos, ibig ba sabihin nun, hindi ka nagagawa ng mabuti? Mali. Mali ang interpretation mo. Basahan kasi siya pa rin ang kasi kung gagawa ka ng mabuti pero hindi ka naman kumikilala sa Diyos, yun ang basahan. Kaya nga dapat working together ang faith and good works, working together yan. Hindi puro good works ka lang, wala ka namang pananampalataya sa Diyos. Yun ang point yan. Pero ano ang sinabi ni Isaiah sa mabubuting gawa? Basahin ko sa iyo. 5:20 ng Isaiah. You're just quoting the book of Isaiah out of context eh. Oh, hindi ba ipinapangaral ni Isaiah ang mabubuting gawa? Oh, basahin mo. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabubuting gawa ay minamasama. Ang mabubuting gawa ay minamasama ninyo. O, at minamabuti naman ninyo ang masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadiliman ay tinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis. Sa lasang matamis ang sabi mapait. Baliktad ang isip nyo, kapatid. Sabi ni Isaiah, baliktad kayong mag-isip. Ang mabubuting gawa, minamasama ninyo. Kinukot mo ang aklat ni Isaiah out of context. O paano ngayon yan? Sinabi ni Isaiah, minamasama nyo ang mabubuting gawa. Ikaw, minamasama mo hindi daw nakakapagliligtas, bribery daw. Saan mo narinig yan? Ang mabubuting gawa, hindi makakapagligtas. Ang mabubuting gawa, bribery. Saan mo narinig yan? Saan mo nabasa yan sa Bible? Sa pastor mo lang narinig yan. Explanation ng pastor mo yan. Hindi ng mga apostol o ng banal na kasulatan. Ano ka ba? Mag-unos diri ka, kapatid. Salvation ng kaluluwa mo ang pinag-uusapan dito. Sabi nga ni Father Nilo sabi ni Father Nilo na pumanaw na nung mga nakaraan, isang pari, sabi niya, mag-ingat sa pagbabasa ng Biblia. Kasi kapag namali ang pag-unawa mo sa banal na Biblia, impyerno ka. Mag-ingat ka, kapatid. Huwag mong sabihin bribery ang mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay hindi nakakapagligtas. Huwag mong sabihin yan. According kay Isaiah, yung ganyang pag-iisip, baliktad. Minamasama niyo ang mabubuting gawa, sabi ni Isaiah. Tapos, kukot ka pa ng aklat ni Isaiah, hindi mo naman naunawaan.